Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na sanib pwersa na, confirm, good news, impeachment binasura na lahat. Ito ang bangungot ng palasyo at kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share din po natin itong video ito, no, na kung saan pati public school teachers, no, ay ginagamit or dinadamay dito sa ginagawa nilang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nako, ito lang comment, opinion ko lang ito, pero maaaring tama ako kasi totoo rin naman siguro ito, di ba? Ang teachers po, ang public school teachers, ang mga pulis, ang mga militar, they are considered non-partisan, mga kababayan, no? Wala po silang dapat panigan pagdating po sa politika. Hindi po sila pwedeng makialam sa politika. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, mga kababayan? Di ba? Non-partisan po ang teachers. Pero dito po sa balitang ito ng Philippine Star, nako, sinasabi nila na ang mga teachers din ay sumisigaw na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang masasabi ng ating mga public school teachers? Totoo kaya itong balitang ito? Mamaya mga kabayan, bigyan natin ng reaksyon yan at eto pa. Nako, INC, ito pong sinasabi kong sanib pwersa na. Iglesia ni Cristo at KOJC, sanib pwersa sa rally para kay Vice President Sara Duterte. BBM nanginig nasa Malacanang. Yan po mga kababayan, panunuorin po natin yan at bibigyan natin ng komento. Okay, at eto pa. Ito po yung sinasabing confirm good news, malaking good news ito. Senado at Ombudsman tinapos ang impeachment. Vice President Sara Duterte naisahan ang Kamara. Bigyan rin po natin ng komento yan. At ito na mga kababayan, simulan na po natin dito po sa sinasabi kong mga public teachers, no? Ito, basahin ko po muna yung nakapost dito, no? Sinasabi po dito mga kababayan sa Philippine Star, no? Public school teachers are backing calls for the impeachment of Vice President Sara Duterte, saying revelations of the House of the Representatives signal alarming anomalies surrounding her public spending as Vice President and former Education Secretary. Pero ang totoo, mahal ng mga teachers si Vice President Sara Duterte, di ba? Or ito lang yung grupo ni representative ACT Teachers Representative convicted Congresswoman Castro. Baka ito lang yung grupong ito ang sinasabi. Wala na yung mga kabayan ito, panoorin po natin itong to. Ay nako, pati public teachers pinagdadadamay nyo. Totoo ba mga public teachers, mga ma'am, sir, na kayo ay sasali sa kalokohan ni Martin Romualdez? Kayo po ang kawawa dito mga teachers dahil kailangan po malaman ninyo na ang katotohanan, kinukuha po nila ang para sa inyo. Correct. Kayo mga government employees, no, mga kababayan, yung SSS, JSIS at saka yung Pag-ibig, no, may PhilHealth pa, mga kababayan, lahat po yan binabayaran ng isang public employee like teachers, police and military, mga kababayan. Binabayaran po yan lahat, no? But mga kababayan, kumusta na ba ang pinaggamitan ng Pag-ibig, SSS, ano pa ba yung pinagkunan ng Maharlika Fund? Kumusta na kaya ang pera ninyo? Yung sa Pag-ibig nga, hanggang ngayon, nandyan pa, no? Pinag-uusapan pa rin at gustong ipabalik ng taong bayan, no? Sa PhilHealth at hindi punta sa National Treasury. Diba? Isip-isip naman po kung talagang kung galit kayo kay Vice President Sara Duterte, no?
Ang tanong, si Vice President Sara Duterte ba ang gumastos ng mga pondong yan mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth at GSIS? Oh, ngayon mapapaisip kayo, di ba? I think etong grupong ito ng mga teachers, grupo lang ito ni Castro eh. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Well anyway, ano pong inyong opinion dyan? At eto na. Ito po yung sinasabi ko kanina na INC at KOGC sanib pwersa. Sanib pwersa na sa rally para kay Vice President Sara Duterte. BBM nanginig sa Malacanang. Eto mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Hindi na mapipigilan ang Iglesia ni Cristo. Todo-todo na ang suportang ibinibigay ng Iglesia ni Cristo kay Vice President Sara. Hetong at handa na ang kanilang gagamiting banner at tarpaulin para sa kanilang mapayapang rally para ipaglaban si Vice President Sara na huwag siyang ma-impeach. At hindi lang yan ng plot twist. Posibleng magsanib-pwersa na ang Kingdom of Jesus Christ at Iglesia ni Cristo para ipagtanggol si Vice President Sara. Ito ang ikinakatakot ni BBM nang mangyari. Maging ang mga kongresista at re-electionist na tatakbo sa 2025 at 2028 dahil alam nilang wala silang makukuhang boto mula sa Iglesia ni Cristo kapag napatalsik nila si Vice President Sara. Kaya nga biglang kinabahan at biglang nagpamiting itong si BBM sa Malacanang kasama ang mga buwayang kongresista. Habang sinabi pa ng media na matagal na daw itong nakaplano at nakaschedule. Pero bakit ang nakalagay ay breaking news? Ibig sabihin, biglaan ito. Nervyos news. Bakit naging breaking news ang isang fellowship in Malacanang with surprise congressman? If it's breaking, then it wasn't a scheduled event, otherwise alam ng media as it would have been told to them ahead of schedule. Second, the crocodiles were collected from the crocodile farm in Batasan by buses and didn't use their cars in going to the fellowship in Malacanang, which to me is highly unusual. At the time, a second impeachment complaint against the Vice President was being filed at the House of Representatives. Almost simultaneously, an announcement from the Iglesia ni Cristo was made on Net 25's Saganang Mamamayan. Their church is organizing massive rallies against the impeachment of Vice President Inday. So, I suspect someone is a bit nervous. And I think instead of breaking news, the teaser on that news report should have been break a leg, if you know what I mean. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi ha? Dito po sa posible ha, na magsanib pwersa ang Iglesia ni Cristo at KOJC. Dito po sa isasagawa nilang prayer rally ha, para tuligsain itong impeachment complaint, no, case against Vice President Sara Duterte. So, at ano naman kaya ang pinag-usapan, no, dito sa fellowship na ginawa diyan sa Malacanang? Napanood ko po nagsalita po doon si Ombudsman Martires, mga kababayan, no? Grabe po ang kanyang patama dito sa mga tunggristang ito ha? Dahil bubuhayin daw nila, magbubuo sila ng bill na kung saan magkakaroon ng good manners and right conduct, no? Parang ganun yung tema niya no? Pinatatamaan niya yung mga congressman na wala ng respeto. Kung di wala, makaano lang sila, makasira lang sila, okay na, di ba? Ngayon mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo lang po. At eto pa, mayroon pa po tayong bibigyan ng komento. Eto, malaking good news ito. Senado at Ombudsman tinapos ang impeachment. Vice President Sara, naisahan ang Kamara. Ito, panoorin po natin at bigyan natin ng komento ito.
Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Naniniwala naman si Senate Pro Tempore Jingo Estrada na kulang ng panahon ng Kongreso para po sa pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Katwiran naman ng Senador hanggang Disyembre 20 na lamang ang sesyon ng Senado at ng Kamara dahil magkakaroon sila ng Christmas break. Ayon sa Senador, bagamat obligasyon ng Kongreso na aksyonan ang mga inihahaing complaint, posibleng gahol na sa oras lalo at kasalukuyan na anya ang pagkimay ng dalawang kapulungan sa 2025 budget. Ipinunto rin ng Senador ang nauna lang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang impeachment para hindi magambala ang Kongreso sa kanilang mga gawain o takdang gawain. Samantala sa ilalim ng saligang batas, kapag gumulong sa Kamara ang isa hong impeachment complaint, iaakyat na po ito sa Senado. Magsisilbi namang impeachment court o panel ang mataas na kapulungan o ang Senado at yaong mga senador ang magiging tagapaglitis o magsisilbing hukom. Sa Enero at 13 ng taong 2025 pa nakatakdang bumalik ang sesyon ng Kongreso at magtatagal lang ang kanilang sesyon hanggang sa ikapitong araw ng Pebrero o February 7 dahil bibigyang daan ng 2025 midterm elections. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang mga report mula po dyan sa Senado. Ang apila ni Senator Bato de la Rosa na ibalik ang kahit 13% sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, tinanggihan sa caucus ng mga senador. Tinanggihan sa caucus ng mga senador ang apela ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ibalik ang kahit 13% sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ito pang kahit papaano niya ay umabot man lang sa 50% ang pondo ng tanggapan ng bise sa susunod na taon. Tinapyas kasi ng So yan mga kabayan, pultulin po natin ng saglit kasi may naisip po ako no? Posible kasing, for example lang hindi pa sila gahol sa oras yung Senado. Posible talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no? At hindi talaga, pero pag umabot naman sa kasi pag umabot sa natapos muna yung election, no? Yung 2025 midterm election. Kasi boboto muna tayo. Siyempre, mayroon tayong maidadagdag sa numero dyan sa Senado. Naisip ko lang ngayon, kasi ngayon pa nga lang dyan sa budget ni Vice President Sara Duterte, ayaw na nilang dagdagan. Meaning, nanaig po, no? Yung kabilang panig na wag dagdagan. Siyempre, nagbobotohan rin yan, di ba? Ngayon mga kababayan, kung maihahain sa Senado itong impeachment complaint dito sa baba, sa Kongreso, sa Kamara, maaaring ma-impeach po talaga si Vice President Sara Duterte. Kung ang resulta nitong kanilang ginawang budget deliberation dyan sa Senado, di ba, ay naging pumanig sila doon sa kabila. No? Malamang sa malamang, kapag itong impeachment na ito ay maipunta sa taas, ngayong hindi pa eleksyon, marami po kasi, numbers game po kasi, diba? Yun po ang gusto kong i-point out, no? Numbers game ang nangyayari. Kung mas marami po sila doon sa Senado, talagang walang magagawa si Vice President Sara Duterte. Maging ang taong bayan, walang magagawa. Ang magawa lang ng taong bayan ngayon, yan, mag-rally. Gaya ng gagawin, no? Ng INC at saka KOJC, mga kababayan. Nakikita ko pong medyo dehado talaga si Vice President sa pagkakataong ito. Pero, mga kababayan, may chance pa naman Kung hindi nila yan, bubusisiin ngayong 2024 at umabot tayo ng 2025 after election. Diba? May chance po ang taong bayan. Kaya mga karibin natin, dapat po nating isipin at isaalang-alang kung sino-sino man ang ating iboboto. No? Much better if we go straight, no? Doon sa PDP laban at sa mga iniindurso ni former President Duterte. Diba? Kamara ang 63% sa pondo ng OVP kung saan sa ngayon ay aabot na lamang sa 733 million pesos ang budget ng tanggapan, bagay na pinanatili rin ng Senado. Ipinalawanag din ni Bato sa mga kapwa niya senador na ang pagdagdag sa budget ng OVP ay simbolismo na hindi sila sunod-sunuran o rubber stamps ng Kamara.
Tinanggap na rin ng senador na hindi na madaragdagan pa ang pondo ng tanggapan ni VP Sara dahil kung sa Senado ay walang nagawa, lalo na raw sa bicameral conference meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Inamin din ito na sumamang kanilang loob matapos na isnabi ng kanilang apela ng dagdag na pondo sa OVP. Sabi ko nga, we must make our stand, no? We don't have to be rubber stamp of the House of Representatives. Kung anong gusto nila, yan din ang susundin natin. Hindi dapat ganun. Dapat kahit papaano, kahit kukunti man lang. Sabi ko nga, the budget was decreased by from the NEP, no? That was produced by the executive branch, by the Malacanang. The NEP was cut by 63% pagdating sa House of Representatives. So, tinanggalan ng ating mga congressman ng 63% yung pondo ng Office of the Vice President. So, sa pag-iusap ko, baka pwedeng gawing 13, ibalik mo lang yung 13% para magiging 50% na lang natapyas ng HOR. Hindi pa rin pumayag. Then sabi ko, kahit na 3% na lang. Una nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe, capacitated o may kapasidad ang OVP na makapagtrabaho sa pondong 733 million pesos na inilaan ng Kongreso. Git pa ni Poe, hindi naman nagsumitin tanggapan ng DSEN ng formal request o hiling na dagdag na pondo dahilan kung bakit ito pinanatili sa 733 million pesos. Samantala, bago pa magkaroon ng girian sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara, sinabi ni Poe na nasa kanilang committee report ng 733 million pesos. Walaan niyang kinalaman ang naging asal ni VP Sara sa Pangulo para tapyasan ang pondo ng OVP. Sa haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pagkahaba-haba ng drama nitong mga kampo ni Tamba, sa impeachment din mauuwi. 16 na complainant mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eto namang mga sisters, oh! Impeach pa! Kaya na, ayaw mo sila. Karapatan nila yan Pero good luck sa inyo mga sisters. Eto naman si Laila de Lima. Naghain ng impeachment, ang linis mo. Ang linis mo. Ang linis ng kamay mo. Gusto ko lang po nga segundahan, no, yung sinasabi ni Coach Oli na ang linis, no? Kasi po mga kababayan, no, maraming grupo po ang naghahain ng kanilang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. So, eto na nga, si De Lima, no? Ang linis ni De Lima. Parang hindi nakulong, di ba? Parang hindi hinatulan, no? At drugs pa ang pulburon pa po ang dahilan, di ba? Oh, eto pa, may isa pa. Sa kabilang banda naman, hindi natin na masabi kung mga tropa rin ba ito ng itong mga sisters na ito, di ba? Kasi sa kabila naman po si Castro, di ba? Kilala natin yan, makakaliwa eh. Si Castro, si Neri Colmenares, si Teddy Casino, yung mga makakaliwa, mga kabayan na kumpirmado, di ba? Oh, sila naghain din. Akalain mo sa Toro Ocampo, di ba? Sa Toro Ocampo at Representative Castro convicted yan ng child abuser, di ba? Child abuser po sila. Pero sila ito ang maghahain ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Anong nangyari? Parang yung nangyari lang dito, tingnan nyo yung nangyayari po ngayon sa impeachment, parang yung nangyayari po sa Kamara na pag-contempt ni Castro dito kay Attorney Zuleka Lopez, di ba? Yung kung sino pa yung attorney, siya pa yung napaibakulong ng isang convicted. O, dito naman po sa impeachment, no? Kung sino pa ang may mga bahid ng hindi maganda, no? Sila pa itong naghahain ng impeachment. Diyos ko po, mga kababayan, sana yung pinahain nyo naman yung mga matitino, no? Para makita ng tao, talaga medyo totoo na ito Kasi hindi na ito paninira. Ayan walang bahid ng yan Diba? Walang bahid ng karumihan sa katawan yan. Ang tanong, meron bang ganun sa kampo nila? Parang wala no? Yun nga po Kaya talagang magdududa ka dito sa mga ginagawa nila.
Yung pinaghahain nila ng impeachment complaint, si Trillanes, anong mapapala natin kay Trillanes, di ba? Lahat sila may bahid ng kasinungalingan, pagsisinungaling, at mga convicted at mga nakulong, mga kababayan. Di ba? Ano ang opinion nyo dyan, mga karabin natin? I-comment nyo naman po sa baba para at alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.